Arestado po ang isang lalaking senior citizen matapos manghipo umano ng isang menor de edad sa Navotas. Nangyari ang krimen sa mismong birthday party pa raw ng biktima. Itinanggi naman ng akusado ang akusasyon. Pero ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gavin. Attorney, madalas nating napag-uusapan ng mga menor de edad na nasasangkot sa krimen. Pero ano naman ang sinasabi ng batas kung senior citizen ang masangkot dito? May kaibahan ba sa penalties dahil halimbawa sa edad o life expectancy? Well, actually, sa ilalim po ng Revised Penal Code natin, walang exemption para sa mga senior citizen from criminal liability kung gumawa sila ng krimen. Hindi ito katulad ng mga menor de edad na kung gumawa ng krimen at sila ay under 15 years of age unless it's a heinous crime and they acted with discernment. Although sa ilalim ng Article 13 ng Revised Penal Code, kung ang isang offender ay 70 years old at the time of the commission of the crime, pwede itong maging isang mitigating circumstance at bababa ang kanyang penalty. So hindi naman siya exempted, pwede lang bumaba ng kaunti ang taon ng kulong. Sa ilalim po ng batas natin, yung mga nasesentensyahan na at sila ay nasa piitan actually na more than 70 years old na at nakapag-serve na ng at least kalahati ng kanilang sentensya, lalo na kung may sakit o ibang karamdaman, pwede na silang maging eligible for pardon or presidential clemency. Ibig sabihin ng pardon o executive clemency, pinapatawad na at maaari ng palayaan. Pero ito ay dapat may basbas ng presidente upon the recommendation of the Board on Pardons and Parole. So, meron talagang epekto kung minsan ang pagiging senior citizen. Pero hindi po 60 years old, 70 po ang threshold age. Anyway, sa kasong ito, menor de edad ang biktima, mas bumibigat ba ang kaso kung bata ang ginawa ng krimen? Actually, in many cases, masasabi natin na talagang bumibigat ang kaso kung ang biktima ay isang menor de edad. Halimbawa, sa krimen ng kidnapping, kung ang biktima ay menor de edad, tumataas talaga ang penalty. Sa krimen ng rape, ang nakipagtalik sa isang menor de edad na less than 16 years old, kahit nasabihin pa na consensual ito, ay guilty of statutory rape. Kung menor de edad pero 16 and older, pero baka kaso for qualified or simple seduction. Ang mahalay o lascivious conduct sa isang menor de edad na less than 16, mas mabigat ang penalty kaysa kung ito ay gagawin sa mas matandang biktima. Dahil kung ang biktima ay 16 years old pataas, ang penalty ay 6 months to 6 years na kulong. Pero kung ang biktima ay less than 16 years of age, ang penalty nagiging 14 years, 8 months, and 1 day to 17 years na kulong. So talagang wag po natin bibiktimahin ang ating kabataan. Of course, alam natin na meron talagang batas laban sa child abuse o ang ating Republic Act 7610 na ipinagbabawal ang kahit na anong physical, emotional at psychological na pagmamaltrato sa ating kabataan. In short, ang masasabi natin, ang matatanda dapat nagbibigay ng magandang halimbawa sa ating kabataan at inaalagaan ng mga ito at ang kabataan nga dapat inaaruga natin na mas nakakatanda sa kanila. In any case, sa mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gavin. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.